Grabe, no? Hanggang ngayon, angat pa rin itong si Yorme sa survey. Kahit na anong mga pagbabatikos at paninirang ginagawa nila, talagang angat pa rin sa survey. Hindi maawat yung pag-angat niya sa survey. Itong nagtataka tayo, itong nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila, itong mga incumbent, yung mga nakaupong kakandidato ulit, di ba? Bakit kahit anong gawin nila? Kahit anong gawin nila, may mga kalinga-kalinga pa sila dyan, kalinga ng Maynila, halos sa lagi-lagi nagbibigay ng mga ayuda sa mga Manileño. Pero bakit hindi pa rin tumataas ang kanilang rating at hindi pa rin sila umaangat sa survey? Bakit kaya ganun? Samantalang dapat, pag ikaw incumbent ka, talagang dapat ikaw lagi ang nasa taas ng survey, di ba? Pero bakit parang hindi ata siya pumapantay at ang layo niya dito kay Yorme sa survey sa Maynila? Nagtataka din tayo dyan. Alam natin na itong si Yorme talagang matunog talaga ang pangalan niya dito sa lungsod ng Maynila. Kaya medyo madaming natatakot. Natatakot na bumalik siya. Kasi alam nila na kapag bumalik itong si Yorme na kahit na sinong bumangga, ay may paglalagyan. Di ba? Kahit tingnan mo ngayon, ano nangyayari ngayon? Halos lahat ng mga kandidato, kanya-kanyang patawag, ang dadami ng mga nakikita natin tao, mga, di ba, mga isang kulay lang ang ginagamit, pero yung mga mukha kaya nagpalit. Di ba? Ay nakatanungan, yung mga pare-pares na uniform ba niyan, yung mukha ba niyan, hindi ba nagpapalit? Baka mamaya yung mga mukha niyan, sila pa din, nagpalit lang ng uniform, lilipat na naman sa kabila. Ayun ang mahirap. Di ba kaya yung survey natin medyo hindi nagbabago eh. Di ba dapat yan, ang labanan niya, dapat nagdidikitan yan. Di ba? Pero talagang malakas pa rin at gusto pa rin ng nakararaming Manileño itong si Yorme. Di ba ito sa atin, nakikita naman natin pagka nanonood tayo, hindi lang ako siguro, pati naman kayo, makikita naman natin. Di ba kasi si Yorme, kahit anong sabihin yan, na halimbawa nangako sa inyo na ganyan ang gagawin yan, meron na tayong patunay. Dahil naging mayor na yan dito, marami ng mga nagawa yan, marami ng ipinatayo yan, at halos lahat ng kanyang mga pinangako, talagang ginagawa niya. Ewan lang natin kung bakit hindi tinuloy nung kasulukuyang administrasyon yung mga proyekto na ginawa nito ni Yorme. Hindi natin maintindihan kung manong dahilan kung bakit hindi na itinuloy at bakit yung mga iniwan niyang mga pinaganda niya itong lungsod ng Maynila tulad ng pagpapaganda ng kalsada, pagpapaganda ng dito sa may tapat ng city, yung paglalagay ng mga fountain, yung dito sa may Moriones, yung fountain dito, ang dami niya mga pinagawa. Pero ano nangyari sa kasalukuyan? Yung fountain dito sa harap ng Manila City Hall, parang wala na, hindi na ata nagagamit, sayang ang pera ng bayan. Milyon po ang ginastos dyan para sa mga Manileño na dahil yung mga ilang Manileño hindi naman kaya na mamasyal sa mga mamahalin tulad ng pumasok ng mall, hindi naman wala naman silang pera kaya pinagawa ni Yorme yung mga fountain na yan para kahit papano every Sunday mapuntahan ng mga Manileño na libre na ikita nila. Di ba? Bakit ganun? Dapat tinutuloy natin. Kaya tingnan niyo po ngayon yung feedback, anong nangyari. Di ba? Gusto nilang pabalikin itong si Yorme. Kasi gusto nila lagi nakikita yung mga ginagawa, yung mga ginawa niya, gusto niya nakikita. At na namimiss na rin natin yung mga labas sa social media, yung mga nahuhuli na mga masasama dyan sa lungsod ng Maynila, mga oldapper, mamamatay tao, di ba? Nakikita natin lahat. Ngayon, wala. Di ba kaya kahit siguro anong gawin nung administrasyon na pagpapabango sa Manileño, parang hindi pa rin tumataas yung rating. Totoo po yan, nakikita kahit na tayo po ang mag-survey, sarili po natin. Talagang nakakatakot kalaban itong si Yorme ngayon di sa lungsod ng Maynila. Kasi talagang ang taas ng rating niya. Di ba? Ang taas ng rating niya kasi baga sa
ang dami yung binabato na ginawa niya, mga anomalya, ang dami yung binabato, wala naman napapatunayan. Puro lang naman hula, puro lang naman kwento. Ang dami yung mga binabato. Pero tingnan natin, 'di ba? Ang mga Manileño talagang suportado pa rin. Kasi nga po, ang dami niyang mga pinagawa. 'Di ba yung mga eskwelahan, condominium, 'di ba? Ang dami mga pinagawa na hindi nagawa ng mga ilang mga umupo na mayor diyan sa lungsod ng Maynila. Kaya ayan ang namimiss nila at kahit na ano siguro ang gawin natin, paninira idaw natin ang idaw nitong isang Yorme, mahihirapan po tayo. Tanggapin na lang po natin na talagang mabigat kalaban si Yorme ngayong eleksyon na to dito sa Maynila. Kasi kahit ako, hindi ko naman talaga bet yan eh. Pero nakikita ko na talagang gusto siya ng Manileño at nakikita ko na wala namang gaanong kandidato ang pwedeng tumapat sa kanya at nakikita naman natin yung namumuno ngayon, eh wala naman na tayong nakita gaano na nagawa sa Maynila. 'Di ba? Isa lang talaga yung nakagawa ng ganung klase na pagpapaganda dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ang suporta ng Manileño talagang number one. Di ba? Kaya yung mga iba malayo pa po ang halalan. Kaya gawin na lang po natin yung the best natin para medyo gumanda ang laban dito sa Maynila. Kasi hanggat hindi nyo ginagawa yung best nyo at ang gagawin niyo puro paninira lang ng paninira, wala pong nananalo na puro paninira ang lumalabas sa bibig. Hindi man kayo naninira, pero alam naman na galing sa inyo yung paninira, kaya hindi po uubra yan mga ganyang strategy ngayon. Hindi na po uubra yung mga ganyang strategy ngayon na puro paninira. Kailangan ang gawin natin, umaksyon tayo. Pakita natin, tumulong tayo, magbigay tayo ng kung ano-ano, kausapin natin, ilatag natin ang ating plataforma di gobyerno, baka sakali po. Pero pag gagawin natin, yung banat lang tayo ng banat lang tayo ng banat, sinisiraan natin yung nasa number 1, dadaw natin. Tandaan nyo po, habang sinisiraan natin ng isang tao, lalong umaangat yan. Tandaan nyo po yan kasi mayroon na siyang pweba, may nagawa na siya. Kayo gagawin nyo pa lang. Kaya yun ang dapat ninyong paghandaan. Kasi si Yorme hindi naman kumikibo, hindi na nga pinapatulan. Kaya ito si Yorme, bilib ako dito siguro mga sinasabi nito na bakit ko papatulan yan, no? Basta ako, kakausapin ko yung Manileño. Di ba? Ganun siguro ang isip ni Yorme, kakausapin ko yung Manileño, pero yung mga binabato nyo sa akin, hindi ko kayo kakausapin, baka subigat pa kayo. Kaya, ayan po yung payo ni Kamata. Ayusin po natin ang pakikitungo sa Manileño. Sabi tayo ng totoo, latag natin yung plataforma di gobyerno natin, magbigay tayo ng tulong. The best po yan. Magandang gabi po at God bless.